Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Excuse me. For today's topic is all about Archangel Michael. So Michael, the Archangel, is portrayed as a mighty warrior and messenger of God, leading heavenly armies and engaging in spiritual battles. So our Bible reading is all about Jude chapter 1 verse 9. But Michael the Archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, "The Lord rebuke you." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapakita kay Michael bilang isang makapangyarihang tagapaglingkod na Diyos na nakikibahagi sa spiritual na labanan laban kay Satanas. So, ipinapakita rin dito na ang kanyang pagkilala sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa halip na umasa sa kanyang sariling lakas. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, our first teaching is Archangels. Archangels serve as powerful messengers and warriors in God's service. So, si Michael bilang Archangel ay may natatanging tungkulin na protektahan ang mga tao ng Diyos at lumaban sa mga masasamang espiritu. So, second is Archangels teach us the reality of spiritual warfare and the importance of prayer. So, ang kanilang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang labanan sa spiritual na larangan ay tunay na nangangailangan ng ating aktibong panalangin. So, last is Archangel remind us of the supreme authority of Christ over all creation. So, kahit yung makapangyarihang nilalang sa spiritual na realm ay umaasa sa kapangyarihan ni Kristo upang magtagumpay. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is be aware of the reality of spiritual enemies targeting families, churches, and nations. So, dapat kailangan nating maging mulat na may spiritual na mga kaaway na naghahangad na sirain ang ating mga relasyon, pananampalataya at komunidad na sinisira nila dahil alam nilang may malakas tayo or may pananampalataya tayo kay Lord. So, second, pray diligently knowing that God uses our prayer to accomplish His purpose. So, ang panalangin kasi is isa yan sa pinakapangyarihang sandata natin na ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kalooban sa mundo. So, hindi naman tayo pinapabayaan ni Lord basta totoo yung laman ng puso natin, tsaka yung prayer natin, tsaka yung pananampalataya natin is hindi tayo iiwanan ni Lord. So, last application is trust the power and authority of Christ over all creation. So, dapat wag tayong matakot sa spiritual na kalaban or labanan sapagkat ang kapangyarihan ni Kristo ang higit sa lahat at tutulungan niya tayong magtagumpay doon sa labanan na iyon. So, ngayon ako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of prayer, knowing that spiritual enemies are real and active. So, yung panalangin kasi is nagbibigay sa atin ng access dun sa kapangyarihan ng Diyos na mas malakas kaysa sa anumang spiritual na kaaway. So, ito yung ating sandata laban sa mga estratehiya ng kaaway or strategy ng mga kaaway at nagiging daan upang ang Diyos ay kumilos sa ating buhay, pamilya, simbahan at bansa. So, pinapalakas din tayo ng panalangin upang harapin yung mga pagsubok at manindigan sa gitna ng spiritual na laban. So, ngayon doon tayo sa ating last part, which is our prayer. So, Lord God, salamat po sa iyong mga anghel na iyong ipinadala upang protektahan at gabayin kami. Lord God, punuin mo po kami ng lakas at pananampalataya na patuloy na manalangin at lumaban sa mga spiritual na kaaway. Ipaalala mo po sa amin ang iyong kapangyarihan ay higit sa lahat. Lord God, naway lagi namin ipagkatiwala ang aming buhay at pamilya sa iyong tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.